hindi umubra ang Senado sa Ombudsman. Bakit po natin nasabi? Kasi sabi po dito sa 1PH, nireceive na ng Senado ang preventive suspension order laban kay Acting Sergeant at Arms Mau Aplasca ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Natanggap din ng Senado ang sabina para sa CCTV footage kaugnay ng May 13 shooting incident sa loob ng Senate building. 2 personnel ng Office of the Ombudsman ang nagtungo sa Senado para sa naturang mga dokumento. So ibig sabihin sa pagmamatigas ng Senado mga kababayan, hindi sila umubra. Ano po, kahit pa magmatigas sila ng magmatigas, ang ending, lumambot din sila sa Ombudsman. Ano po, kasi nga, wala eh. 'Di ba? Kung ikaw talaga walang tinatago, ano ba dapat mong gawin? Sundin mo kung ano yung sinasabi ng Ombudsman. Eh ngayon, sinususpinde ng Ombudsman itong si Aplasca dahil nga talagang literal naman na pinrotektahan talaga nila itong si Senator Bato de la Rosa. Yan yung pinakadahilan kung bakit nagkaroon ng kaguluhan dyan po sa Senado, at kung walang itinatago, bakit ayaw ibigay ang CCTV footage? So ngayon, mga kababayan, napilitan din ang Senado na tanggapin yung request ng Ombudsman na ibigay sa kanila yung kopya ng mga CCTV footage, at the same time, suspindihin din ito pong si Mau Aplasca dahil nga po sa pagpapaputok ng armas mga kababayan sa mga taga-NBI. At ito pa yung pinakamatindi dito mga kababayan, siguro kaya sila nagpaputok kasi bigo talaga sila na idaan etong si Bato de la Rosa mga kababayan doon po sa GSIS kasi nga sinaraduhan yung pintuan. Kasi nga sabi po dito sa nakita po nating balita galing po sa Bilyonaryo News Channel, GSIS ginawang escape route umano para kay Senator Bato de la Rosa mga kababayan. So ngayon ito, pakinggan po natin. Backdoor pala, tinangka umanong gawing escape route ang GSIS building para kay Senator Bato de la Rosa. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nagka-rehearsal pa di umano para sa kanyang pagtakas. Diba? Narito ang exclusive. Diba mga kababayan? Tama lang talaga na sinaraduhan yung pintuan. Kasi nga naman kung dun dumaan si Senator Bato de la Rosa at the same time naabutan siya ng mga taga-NBI na nagbabantay doon, eh baka nagkagulo pa doon po sa mismong hall ng GSIS kung saan ando doon yung mga empleyado. Grabe yung ginawa nilang pang-uto sa taong bayan. 'Di ba? Kung ikaw ay normal na mamamayang Pilipino, makikita mo grabe yung ginawa nilang pang-uto sa taong bayan. Agenda Weekend Report ni Dexter Ganibe ng Abante. Ang eksenang ito sa Senado Miyerkules ng gabi ay isinisisi sa presensya ng mga NBI agent sa bisinidad ng GSIS building. Pero bakit nga ba nasa GSIS ang mga NBI agent? Batay sa liham ni GSIS President Jose Arnulfo Wick Veloso kay NBI Director Melvin Matibag ilang oras bago ang barilan sa Senado, hiniling niya ang tulong ng ahensya para masecure ang lugar at mapanatili ang seguridad sa GSIS complex. Ayan yung pinto ang dinidrill mga kababayan. Kasi nga pala gagawin palang escape route ni Senator Bato de la Rosa yan. Sa isang video na nag-viral kasunod ng Senate shooting Miyerkules, May 13, makikita ang ilan na nagdidrill sa isang pinto. Nilalagyan ng mga screw ang pinto para hindi mabuksan ng magkabilang panig. Ayon sa informant ng Billionaire News Channel, nakarating umano kay Veloso na may ilang taga-Senado na sumusuri sa lagusan mula Senado patungo sa GSIS. Diba? At nakitang dumaan dito at lumabas ng compound ng GSIS. Maaring sinubukan umano ng mga hindi pinangalanang taga-Senado kung maaring gamiting escape route ang nasabing passage. Naging maugong na rin sa Senado noong Miyerkules na maaring Kaya pala kung titingnan nyo, galit na galit itong si Senator Aimee nung dinidrill yung pinto. Kasi sira pala yung plano mga kababayan. Nasira pala yung plano. Kung tutusin pala mga kababayan, ganito yung mangyayari dyan. Itatakas nila ng tahimik si Bato de la Rosa nang walang nakakaalam at walang nangyayaring gulo dyan po sa Senado. Kasi predictable din siguro ng mga senator na kapag ka nagkaroon ng kaguluhan, masisira ang reputasyon ng Senado. Kaso nga lang ang problema mga kababayan, natunugan ng mga taga-GSIS na gagawing escape route etong GSIS mga kababayan ni Senator Bato. Kaya siguro ipinakandado mga kababayan yung pinto dahil bukod sa kung sino-sino yung pumapasok ay balak ding gawing passageway
ni Bato de la Rosa o escapeway ni Senator Bato de la Rosa etong GSIS. So tama lang pala na sinaraduhan yung pintuan mga kababayan. At least nakita ng taong bayan kung ano talaga yung ginawa sa Senado para sirain ang imahe ng Senado nitong kampo ni Alan Peter Cayetano. Istuhin si De La Rosa kapag nag-adjourn na ang sesyon. Kaya batay sa informant ng BNC, ang test run sa Senate GSIS Bridge ay nakikita di umanong escape plan para kay Senador De La Rosa. At para makaiwas na masangkot sa kontrobersiya, minabuti ng pamunuan ng GSIS na ipasara ang lagusan at hiniling ang tulong ng NBI para masecure ang lugar. Tama! Pero ang mga sumunod na insidente ay nauwi sa putukan. Ang Senate shooting na iwasan sana umano kung na-handle lang ng husto ni Senate President Alan Peter Cayetano ang Weak leader nga eh. Weak leader nga si Alan Peter Cayetano. Hindi niyan talaga ma-handle ng gusto ang Senado kasi weak leader nga. sitwasyon at komunikasyon sa NBI at GSIS. Isa yan sa dahilan kung bakit umuugong na naman ang posibleng kudeta Lunes, Mayo 18. Ngayon yan. At isa si Senator Kiko Pangilinan sa pangalang lumalabas na maaring iluklok na bagong SP. Pero para kay Pangilinan, hindi siya interesado sa pwesto. Ayan o. Mas mahalagaan niya na maisulong ang kanyang advokasya na mapabuti ang serbisyo sa agriculture sector kaysa hawakan ang liderato ng Senado. Wala pa namang tugon si Senator Sherwin Gatchalian na napabalitang interesado rin umano siyang palitan si SP Alan Cayetano sa pwesto. Nako! Para sa Agenda Weekend, Dexter Ayan. Ganibe, Abante. Ayan na mga kababayan. Alam niyo kung hindi magkakasundo yung mga senator na ibalik si Tito Sen, wala po tayong magagawa dyan mga kababayan. Pero ang maganda kasi dito, lagi kong sasabihin sa inyo, nakita naman ninyo na talagang hindi kurap etong si Tito Sen. Bakit mga kababayan? Mismong kay Banat Bay na nga nang galing dati. Ibinalik ni Tito Sen ng buong buo yung pera ng mamamayang Pilipino po sa kabanang bayan. At ang pinakamatindi pa dito, hindi nyo makikitaan si Tito Sen na may mga bodyguard na kasama mga kababayan. Hindi nyo makikita may ganyan. Etong si Tito Sen. At saka hindi siya tumatanggap ng sahod. Partida ha, pumapasok si Tito Sen, hindi uma-absent pero hindi tumatanggap ng sahod dahil diretso nga yan doon sa mga scholar niya. Yung mga pinag-aaral niya na mga estudyante. Ngayon, kung hindi naman mga kababayan siya ang pipiliin bilang Senate President na ibalik ulit, para sa akin, mas okay na itong si Gatchalian kaysa kay Cayetano. Alan Cayetano sa pwesto. Para sa Agenda Weekend, Dexter Ganibe, Abante. Ayan mga kababayan, mas maganda kung si Gatchalian. Kasi alam naman talaga natin na neutral mga kababayan. Ito pong si Gatchalian. Pero yung pinakamatindi dito buti natunugan mga kababayan. Kung totoo man po itong balitang ito, buti natunugan ni General Manager Veloso yung tangkang pagtakas ni Bato de la Rosa gamit yung GSIS. Dahil kung dun nga nagpangabot mga kababayan, baka dun pa talaga nagkagulo. Pero ang pinakamatindi dito mga kababayan, at least nakita rin ng mamamayang Pilipino na kaya nilang bastusin ng kampo ni Alan Peter Cayetano, ni Bato de la Rosa, ang Senado para lang kay Bato. Ibig sabihin, walang silbi sa mga senador yung imahe ng Senado. Ang mahalaga, mailigtas nila etong si Bato de la Rosa sa pananagutan. So ngayon mga kababayan, bukod pa dyan, maliwanag naman na ito pong Solgen or itong Office of the or itong Solgen mga kababayan, pinababasura po ang hiling na TRO ni De La Rosa versus ICC warrant of arrest. Ibig sabihin mga kababayan, hindi na kailangan pampigilan ito pong pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Yan po yung sinasabi ng Office of the Solicitor General na hindi na kailangan pang ipresenta sa korte sa Pilipinas etong si Bato de la Rosa kasi nga mga kababayan, dapat po talaga etong isuko sa ibang bansa kasi nga iniimbestigahan ito mga kababayan sa ibang bansa at may kaso po ito. So ngayon ito, pakinggan po natin kung bakit ipinababasura ng Solicitor General ang petisyon. Pinababasura ng Solicitor General ang petisyon ni Senator Bato de la Rosa para maglabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng pag hindi naglabas ang Korte Suprema ng TRO kay Senator Bato de la Rosa, isa lang ibig sabihin yan. Pwede nang arestuhin mga kababayan si Senator Bato once na natapos na yung 72 hours.
ICC arrest warrant. Git pa ng Sol, Jen, maaaring ipatupad ang arrest warrant ng ICC kahit walang hiwalay na utos mula sa lokal na korte. Tama. At para po pag-usapan ang hakbang na gagawin ng kampo ni Senator Bato, makakapanayan po natin ngayong umaga Oy, Alex Piran, mega love shoutout ha. ang kanyang legal counsel na si Attorney Israelito Torion. Magandang umaga po sa inyo, Attorney. Thank you for joining us. Pakinggan natin ang sinasabi ni Torion kung paano niya ididepensa itong kabaklaan ni Bato. Hello, good morning. Good morning po. Attorney, ano po ang inyong reaksyon dito po sa pagsumite ng OSG ng kanilang komento? Laban nga po dito sa hinihingi po ng kampo. Ay, Muntintinig, lapag mo yung link mo, ipipin ko. Guys, subscribe po natin na itong bagong YouTube channel ni Muntintinig ha. Shoutout sa'yo para. Ninyo ni Senator Bato na TRO. Well, actually, we are in the process of finalizing our reply, no? Because we're given 3 days. Supposedly Tuesday yung aming last day, but we will decide to submit it within the day. Pinakamatagal siguro at 2 o'clock. Finished na, but I just have to make some refinements. Attorney, nasaan nga ba ngayon si Senator Bato? Maaari niyo po bang masabi yung kanyang lokasyon at nasabihan din po niya ba kayo na aalis siya ng Senate Complex noong Huwebes dahil alam na mga natin humingi siya ng protective custody mula sa Senado? Well, honestly, hindi ko alam, no? We parted ways mga 1:30 in the morning, if my memory serves me right, and wala na ako nung na-confirm na umalas siya mga 2:30 a.m. No, I did not know what transpired after I Parang katulad lang nung kay Kibuloy dati, sinasabi niyang hindi niya alam kahit alam niya naman kung nasaan. Sa bagay, mga kababayan, hindi rin natin masisisi itong si Torion kung bakit ayaw niyang sabihin kung nasa saan yung kliyente niya. Talagang itatago nila yan. Ngayon naman, mga kababayan, sa usapin ng pagiging abogado nitong si Torion, maliwanag naman na yung mga kliyenteng hinawakan nito katulad ni Kibuloy, talagang nakakulong na ngayon si Kibuloy. At malaking possible na ang sumunod dyan na makulong, alam nyo na kung sino. left, and I just learned thereafter and confirmed thereafter through the declaration of Senate President Cayetano na wala na nga siya doon sa Senado. He is making himself unavailable, but that does not mean that he is a Ay, nandito ba si Pascachi? Pascachi, mega love shoutout at saka sa asawa mo ha. Shoutout sa inyo ha, mag-asawa. fugitive from justice. Ano po yung reaction ninyo, Attorney, sa mga nagsasabing diversionary tactic lamang daw yon, yung putukan sa Senado noong Miyerkules para daw makatakas si Senator Bato? Yan. Imposible yan. Kasi morning pa lang nandun na ang NBI. No? It shows pati yung chief ng NBI pumunta na sa Senado and really attempted to enter the Senate. Hindi naman po pwede na conspirator din namin yung NBI. And minutes before the firefight happened, nakakuha pa nga ako ng video nung nandun ako sa what you call this, sa office, harap ng office ni Senator Bato de la Rosa balcony, at nakakuha ako ng mga video na confirm pala ng mga NBI talaga no, na nagka-case. Yan. Magaling at inamin mo, Torion. Tama yung ginawa mo. Magaling at inamin mo. Yung video na kumakalat na kung saan parang ang dating provocative pa na sinasabi mong yan, naka-flashlight na kahit ang layo-layo naman. Kita niyo naman mga kababayan, di ba? Yung video tinutukoy ni Torion, mga kababayan, ito yan. Nasaan ba yun? Kaya ako kung meron ako dito Yung video tinutukoy niya, nakalimutan ko yung pangalan ng hindi. Mamaya na siguro. Play muna natin to. Yung video tinutukoy niya, yan yung yung kumakalat sa social media, mga kababayan, na kung saan napakalayo naman ng mga taga-NBI nandudo sa kabilang bakuran sa may GSIS, pinalalabas nilang malapit kasi nga naka-zoom yung cellphone. Casing doon sa opisina ni Senator Bato de la Rosa, at na-post ko yun sa Facebook. And confirm nga, nandun talaga sila doon sa vicinity ng area. Alright, balik po tayo doon Malayo. sa sabi, no, yung comment. Mga kababayan, malayo. Kita nyo naman doon sa video kumakalat, di ba? Malayo yung mga taga-NBI. Kaya lang nagmukhang malapit kasi nga naka-zoom yung cellphone nitong si Torion. Pero kung titingnan po natin talaga, napakalayo, mga kababayan.
komento ng OSG. Iginit po nila na maaari pong ipatupad itong ICC warrant kahit wala pong hiwalay na aksyon mula sa local courts. Iginit po nila po yung RA 9851. Ano po ang pinakamalaking legal disagreement po ninyo dito? Ang pinakamalaking legal disagreement ay tayo lamang sa buong mundo ang napaka-unique na bansa na willing tayo na yung ating kapwa Pilipino ay isuko kaagad sa isang foreign court, no? This is not only covered under Article 59 of the Rome Statute kasi sabi na hindi na daw kami maka-invoke Article 59 of the Rome Statute, no? Napaka-mali naman po yun. We cannot cherry pick. Yung arrest warrant is based under Article 58. So yung Article 58 Ayan o, sabi naman ni Ma'am Elsa Brillante, malayo kasi lagi ako nasa GSIS. Kaya nga po isinom niya lang yung cellphone kaya nagmukhang mas malapit. Pero ang totoo po talaga dyan mga kababayan, malayo yung taga-NBI. Nagsisinungaling dito si Torion. At naman po sa usapin na dapat isuko sa International Criminal Court mga kababayan ay itong si Senator Bato. Dapat lang talaga. Di po ba? Dapat lang talagang isuko siya doon. Kasi kung dito siya lilitisin mga kababayan, walang makukuhang hustisya yung mga kababayang Pilipino po natin. Malabo, matagal. ni-enforce nila Article 59 hindi kami maka-invoke. Pero hindi lang 'yan. We are also a signatory to the International Covenant on Civil and Political Rights. If you read Article 9 there too, no? Thereof, nakasaad doon that the respondent has the right to secure the aid of the local courts and determine whether or not he has defenses under the law and his rights are protected under the law. Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights likewise state that. So it is customary. Tsaka dapat makita ng Korte Suprema kung ano yung gulong ginawa ng kampo nila. 'Di ba? Sana ang Korte Suprema makita kung ano yung gulong nangyari sa Senado, kung ano yung ginawang gulo ng kampo nila para lang patakasin etong si Senator Bato. Tsaka kung yan talaga interesadong humarap sa pananagutan, dapat sinunod na nila yung kasunduan ng NBI at saka ng Senado na kapag iimbestigahan etong si Bato de la Rosa dito sa bansa natin, kailangang humarap ni Bato. Pero anong ginawa ng Senado? 'Di ba? Dahil alam nga nila ng guilty si Bato de la Rosa at alam nga nilang makukulong talaga etong si Bato, ang ginawa nila, pinatakas nila mga kababayan. International law to accord a citizen, no, or accord any person the remedy of going to courts to the nearest competent judicial authority, in the whole world, in whatever constitutional democracies. This happened in Italy. El Masri Nassim, no, isa siyang Libyan na dakip doon sa Italy, and then the Italian courts, no, gave him the chance to prove his case. Iba naman kasi yung batas sa Italy at iba yung batas sa Pilipinas. And Hindi natin pwedeng tularan yon mga kababayan. Iba yung batas sa Italy at iba yung batas sa Pilipinas. Ang sinasabi sa Pilipinas mga kababayan, sa batas ng Pilipinas, kapag may isang Pilipino na iniimbestigahan sa ibang bansa, dapat isuko ng Pilipinas yun. Di po ba? give him the chance to determine whether or not his rights were respected. And Italy even ordered his release in Ivory Coast, the Simon Gbagbo case. May warrant of arrest din siya, but he was given the chance to present evidences that his rights were not protected, and the Ivory Coast local courts likewise gave him relief. So this is not only a matter that should be respected by the Philippines, but this is respected in all constitutional democracies. Attorney, paano po, kapag hindi po pinagbigyan ng Korte Suprema ang hiling niyo po na TRO at pagbigyan po nila ang sinasabi ng gobyerno, executive government natin, ano po ang magiging hakbang ng kampo po ni Senator Bato? Well, I am a positivist. No? Ayoko po pangunahan yung Korte Suprema dito kasi it's really within their discretion as to whether or not it will act favorably. Walang plano. Walang plano mga kababayan. Sa madalit salita, walang plano. Kung sakaling hindi paboran ng Korte Suprema na bigyan ng TRO, etong si Senator Bato de la Rosa mga kababayan, wala pa silang plano. Yan yung pinakaklaro dyan. But if ever it will not act favorably, we are studying other remedies under the law. But as to what are these remedies, I could not reveal as of the Pag-aaralan pa niya kung ano pa yung pwede nilang remedies na gawin. Kung sakaling hindi paboran ng Korte Suprema mga kababayan, etong si Senator Bato na bigyan ng TRO. Ibig sabihin, talagang makukulong ka, Bato. Maniwala ka. Ay, ano po masasabi po ninyo dito sa komento ng Soldier na dapat daw po ituring na pugante si Senator Bato de la Rosa dahil sadya po siyang tumatakas sa batas, and ang ICC website po mismo sinabi po suspect siya.
Ma'am, dito po sa Pilipinas, wala pong warrant of arrest against him. So sa amin pong mababa po, kung tawagin nating mababang pananaw, hindi po siya pugante. Because fugitive from justice in accordance with Valyacar Transit case, that's the latest Supreme Court decision decided by the Supreme Court, pertains to a person who has a pending warrant of arrest in the Philippines. It does not contemplate a situation na yung warrant of arrest ay foreign warrant of arrest. So, Grabe din to si Torion, mga kababayan, may pagkabobo din no? Biruin nyo, ginawa niyang imagination, yung warrant of arrest ni Senator Bato. Hindi porkit wala siyang warrant of arrest dito sa Pilipinas, hindi na siya pugante. Diba? Paano kung sabihin sa'yo, ganito mga kababayan paano kung sabihin sa kanya, nung ibang mga nasa sa ibang mga bansa mga kababayan, na hinahanap ng Pilipinas. Halimbawa, etong si Alice Guo mga kababayan. Halimbawa, nagtago sa Malaysia. Tapos humingi ng tulong ang Pilipinas at sabihin ng mga taga-Malaysia, bakit namin ituturing na pugante yan dito? Wala naman yung warrant of arrest dito. Ano sasabihin ng mamamayang Pilipino dito kay Torion? Di po ba? Tandaan po natin mga kababayan. Halimbawa, ganito na lang. Si Alice Guo nagtago halimbawa sa The Hague, Netherlands. Ngayon may warrant of arrest siya dito. And then, ipinadaan natin sa Interpol yung warrant of arrest para ma-aresto. Doon mga kababayan sa The Hague, Netherlands, etong si Alice Guo. Ngayon, paano kung sabihin ng mga taga The Hague, Netherlands na wala namang wala namang warrant of arrest dito yan. Paano namin i-apply dyan? Paano namin aarestuhin yan? Diba pwedeng lahat ng sinasabi niya ngayon, ibalik sa kanila yan. Kasi nga mga kababayan, yung sinasabi ni Torion dito, for imagination lamang po niya. Tandaan po natin, yung warrant of arrest po ni Senator Bato, valid po yan. Kasi dumaan niya ng International Criminal Court mga kababayan at ibinagsak mga kababayan sa PTCT. Kaya valid po yan. So, sa amin po, idaan nila ito sa ating local courts. Respetuhin natin yung karapatang pangtao ni Senator Bato de la Rosa. Ano bang masama kung irespetuhin natin yung 1987 Constitution? The Bill of Rights was precisely enshrined in the 1987 Constitution to protect the Filipino citizens against the abuses of government, against the Marcos Ayun nga, sabi nga dito, warrant of arrest automatic surrender under Public Act 9851. Ang isang kriminal di kailangan dumaan sa local court. Tama po. dictatorship in the past. So, kaya nga nandyan yung Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, para yung due process of law ay masusunod in any and all cases. Kaya ka naipahiya ni kabayan kasi buo na ka ding magsasagot Di ba mga kababayan? Biruin nyo, wala daw warrant to pare sa lokal. Etong si Senator Bato kaya hindi daw pugante. Alam naman natin na dumaan sa tamang proseso yung arrest warrant ng international kasi nga pinadaan sa Interpol and then ibinagsak sa PTCT. Ngayon, kailangang i-implement yon. Ibig sabihin, kung valid yung warrant of arrest ni Senator Bato, ituturing siyang pugante dito sa ating bansa hanggat hindi nasusunod mga kababayan yung sinasabi. Ano po yung sinasabi dun po sa Republic Act 9851 na kung saan kailangang isurrender yung isang Pilipinong iniimbestigahan sa ibang bansa. Affecting the rights of a Filipino citizen. We should respect that. That is mandated under the 1987 Constitution. That is also customary international law. Attorney, maraming salamat po sa oras ninyo. Happy Monday po and good morning po. Attorney Israelito, Torion. Inip na inip yung mga taga News 5, no? Kasi parang ang dating dito, iniiwasan talaga. Tama tong si Baby M Iniiwasan ni Torion yung Republic Act 9851. Iniiwasan niya talaga yon. Ang pinipilit niya dito yung Bill of Rights. Maliwanag mga kababayan na sinasabi sa 9851 na kapag may isang Pilipinong iniimbestigahan sa ibang bansa, kailangang isuko at hindi na kailangan pandumaan sa local court. Yun ang dapat i-apply dito po kay Senator Bato. Alam mo, Torion, wag nyo nang protektahan etong si Bato de la Rosa. Much better na isuko nyo na lang yan para managot na yan sa mga kasalanan niya. Kung inosente naman siya, maaabsuelto siya. Pero kung may kasalanan talaga siya, mga kababayan, makukulong siya at makakasama siya ni Digong dyan po sa The Hague, Netherlands. Ano po? Anyway, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo hingil po sa mga pinagsasasabing ito ni Israelito Torion? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan.